ko malilimutan yung araw na yun na lalong lumiwanag sa aming bayan. Hawak na ng task force na tumututok sa EDSA bus bombing ang artist sketch ng mga sospek. Di man sila nagbigay ng ibang detalye, hinala nila mga dati na ring nasangkot sa ganitong pambobomba ang nasa likod ng krimen. Ikwento mo, Erel Kabatbat. May suspetsya na ang militar sa grupong nasa likod ng pambobomba sa Numan Goldliner bus sa EDSA kahapon. Hindi man pinangalanan, sinabi ni AFP spokesperson Jose Mabanta na posibleng mga dati ng suspect sa mga ganitong krimen ang may pakana ng pagsabog. 5 pasahero ang patay at 13 ang sugatan sa insidente. Still the usual suspects, meaning to say all the traditional enemies of the state, which will also include probably some criminal elements. May hawak na rin ang Southern Police District na artist sketch ng 2 suspect. Ipinasa ito sa pagsasalarawan ng 3 pasaherong nakasakay sa sumabog na bus. Pero hindi na muna ito nilabas ng mga pulis habang patuloy ang investigasyon. Para kay DILG Secretary Jesse Robredo, 3 ang posibleng anggulo sa likod ng krimen. Terorismo, diversionary tactic o destabilization plot laban sa gobyernong Aquino. Pero sa ngayon, mas lamang daw ang posibilidad na gawa ito ng mga terorista. May basihan po kasi. Pag halimbawa yung paraan, parang to whom it may concern, bahala na, makapinsala ako, matakot ko yung mamamayan yun. Sa kabila nito, nagkakaisa ang mga otoridad na masyado pang maaga para matiyak kung sino talaga ang nasa likod ng pag-atake. Pero ang sigurado, sanay at hindi ordinaryong mga tao ang may gawa nito. Ang malinaw, yung gumawa nito, may kaalaman at hindi ito gawain ng ordinaryong tao lang. You cannot stop a determined terrorist. Kahit na anong tindi ng ating barriers, meron ding makakalusot. And hopefully, we learn from this experience. Sa susunod, mas mahihirapan na lalo yung mga terrorist. Erel Kabatbat, News 5. Dahil sa pambobomba sa bus kahapon, triple higpit ang seguridad ngayon sa Metro Manila. Maski ilang mga istasyon ng LRT, mga armadong SWAT na ang nagbabantay. Ikwento mo, Michelle Orosa. Dito sa mismong CCTV area ng Makati City Hall, inamin ni Makati Mayor Junjun Binay na kulang sila ng seguridad sa Makati City, ang sentro ng negosyo sa Metro Manila. Mahigit 560 lang daw kasi ang bilang ng mga pulis sa syudad. Lumalabas 1 pulis lang ang maaaring rumisponde kada 6,700 tao sa Makati. Ang dapat daw 1 pulis kada 500 residente. At dahil dyan personal nang susulat si Binay kay Pangulong Aquino para humingi ng tulong. Kung ngayon iuugnay natin yung mga pangyayari kahapon, ito ay merong temang pangnasyonal. Hindi ang kung ito ay sinasabi nating bantang terorismo, hindi lamang ito lokal na usapin. Ito ay usapin ng buong bansa. Hindi lang sa Makati naghihigpit ng seguridad ngayon. Nagdagdag na ng 70 pulis sa matataong lugar sa Pasay. Dadagdagan din ng mga K9 dogs ang mga bus terminal. Nag-deploy na rin ang QCPD ng mga pulis para magbantay sa may 12 bus terminal na sakop nila sa EDSA Kamuning at Cubao. Augmentation natin sa mga terminals at saka sa mga place yung convergence ng mga tao, LRT and malls, malalaking malls natin. Naka-red alert na rin ang PNP sa Metro Manila. Naglaran na nga ng alerto sa kapulisan. Ibig sabihin po wala nang day off. Ibig sabihin po mas iigting po yung presence at visibility ng kapulisan. Kung may gagawin pong dagdag na measures yung kapulisan, kami po humihingi na ng pag-uunawa na kailangan gawin yun para mapangalagaan yung safety ng mga mamamayan. Hawak na raw ng PNP ang sitwasyon at hindi na kailangan magtaas pa ng alert level pati ang mga sundalo. Nakadeploy na ang mga SWAT sa ilang LRT stations gaya ng sa Taft Avenue. Panawagan na lang ngayon ng mga otoridad sa publiko, huwag matakot at sa halip, i-report ka agad kapag may naobserbahang problema sa lansangan. Michelle Orosa, News 5.
Umarangkada na kanina ang pagdinig ng Senado tungkol sa serye ng mga krimen. Binanatan ng mga senador si Interior Secretary Jesse Robredo dahil sa kawalan umano niya ng aksyon. Si Robredo pa naman daw ang naturingang namamahala sa mga pulis kahit sa papel lang. Ikwento mo, Ina Zara. At the time, what do we have today? You have a national police without any head. Isang organisasyong walang direksyon. Ganyan ilarawan ni Senator Juan Ponce Enrile ang Philippine National Police. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hirap ang ahensyang kontrolin ang tumataas na crime rate sa bansa ay dahil walang malinaw na pinuno ang PNP. Today, what do you have? The First Secretary of Interior and Local Government cannot issue orders to these guys. He has no power of control over them. As the head of a department, he cannot direct the operation of the police. Sa chain of command, kontrolado ng DILG Secretary ang PNP pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino, binigay niya ang kontrol na ito kay Undersecretary Rico Puno at sa halip ginawang acting secretary lamang si Jesse Robredo. One factor, these two hats that the Secretary of Interior and Local Government is wearing. Chairman of NAPOLCOM, and he exercises administrative control and supervision over a bureau like the Philippine National Police. Mismong si Robredo aminado na mas marami sana siyang magagawa kung mas malawak ang naging responsibilidad niya. Mas madali sana para sa akin na pwede mong utusan si ganun, panagutin si ganyan. But, you know, I'm just part of a big cog. And I have to make do with the limitations that I have. And dahil kinumpirma ni General Bacalso na isang cellphone ang ginamit na detonator sa improvised explosive device, muling binuhay ni Senator Tito Soto ang kanyang rekomendasyon na irehistro na ang mga SIM card sa bansa. And we need to do this. Nakita nyo naman yan. Another bombing. Ano nangyari? Cellphone. Triggering device. O asan yung asan yung SIM card? Hindi na naman matrace dahil hindi naka-register ang mga prepaid SIM card sa atin. Pinag-aaralan na ng PNP at DILG ang lahat ng anggulo sa pambobomba mula destabilisasyon hanggang extortion. Ina Zara, News 5. Biglang kambyo ngayon si Pangulong Aquino sa kanyang pahayag na teroristang grupo ang nasa likod ng pagsabog sa EDSA kahapon. Ikwento mo,